Maraming turista ang nagpapapresko sa Baguio City ngayong matindi ang init. Kumustahin natin ang sitwasyon doon live mula sa Baguio City. May unang balita si Bob Gonzales. Bob! Igan, foggy at 18 degrees Celsius ngayon dito sa Baguio City at meron na nga mga nagbabakasyon para hindi na raw sila sumabay pa sa dagsa ng mga turista. Maluwag ang biyahe panorte sa NLEX, SCTEX at TPLEX kahapon. May kaunting traffic lang sa ilang bahagi ng Cannon Road na ginagawa. Siyempre, pet stop para sa mga turista ang Lion's Head. Celebrate ko lang po yung birthday ko dito sa Baguio. Kasama po yung family. Kahit tirik ang araw, maraming namamasyal sa Mines View Park. Dito, may mga masisilungang gazebo at mga puno. First time kasi namin ditong makarating. Sinasabi kasi nila kasing lamig daw sa US. Hindi naman ganun kainit, hindi naman dun kalamig. Sa Manila, grabe. Talagang mapapasok pa mo. Konti pa lang yung traffic. Mae-enjoy mo ang panoramic view sa Mines View sa entrance fee na 5 o 10 pesos. Marami ring tindahan at photo stops. Pwede pang humiram ng igorot costume. Isa sa mga bida rito sa Mines View ang mga asong St. Bernard. 17 years, matagal na. Pang ilang henerasyon na po sila ng mga Pang-5. Baka naiirit naman yung mga... Hindi naman, kaya may tubig naman. Marami talaga, dadayo talaga. Aakyat ng Baguio. Bukas ang Mines View Park mula alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Igan, dahil nga hindi pa naman ganun karami yung tao dito sa Baguio City, maluwag pa yung daloy ng trapiko at ngayon medyo malamig pero actually kapag katanghali, Igan, hindi mo na kailangan mag-jacket pag nasa Baguio ka para lang po i-set yung expectations sa mga gusto magbakasyon dito ngayong Holy Week, Igan. Maraming salamat, Bob Gonzales. Patok ang ilang pilgrimage sites sa mga magbibisita iglesia ngayong Semana Santa. Dinarayo na rin ang ilang beach sa mga gustong magpalamig ngayong tag-init. Narito po ang unang balita. Sa may mga plano magbisita iglesia, patok na destinasyon ang pilgrimage site na Marian Orchard sa Balete, Batangas. Dinarayo yan tuwing Semana Santa dahil sa maaliwala sa tahimik na kapaligiran. Ilan sa makikita riyan ang tore kung saan nakatayo ang Christ the Redeemer statue, chapel, ang Chimes of Mary na tampok ang 14 na kampana at Stations of the Cross. Pwede rin pasyalan ng Taal Lake, wala yung entrance fee. Pwedeng mag-picnic at mag-bonding sa gilid ng lawa. Paalala na sa Alert Level 1 ang Bulkan Taal. May kayaking adventure naman sa Barangay Victoria sa Corimao, Ilocos Norte. Pwedeng-pwede yan sa mga pamilya, kahit bata at mga baguhan. Ligtas daw ang aktibidad dahil may mga bantay na tauhan ng Coast Guard sa lugar. Dagsa na rin ang mga turista sa ilang beach resort at camping site sa Kasiguran, Aurora. Dinarayo riyan ang malinaw at malinis na dagat. Patuloy ang pagtanggap ng mga bisita sa lugar ngayong Semana Santa. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Update tayo sa sitwasyon ng ilang bus terminal sa Cubao. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James! Igan, good morning. Unti-unti na nga dumarami yung mga pasahero sa mga bus terminal dito po yan sa Cubao, sa Quezon City na pauwi sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Yung ibang mga pasahero na nakausap natin, Igan, ilang oras na naghihintay dahil fully booked na ang maraming biyahe. Nag-leave na sa kanyang trabaho si Leia para makabiyahe pa uwi sa Pangasinan ngayong araw. Susulitin na raw niya ang ilang araw na bakasyon. Para hindi maraming tao. Tsaka hindi matraffic. Madaling araw. Kung may pauwi sa mga probinsya, mayroon din mga bumiyahe papunta rito sa Metro Manila ngayong Semana Santa. Gaya ng senior citizen na si George, na galing sa La Union. Pagpasok ng Semana Santa, galing Manila papuntang probinsya, mahirap. Maraming pasahero. Pero biyahe pa Manila, hindi gaano mahirap. Fully booked na ang biyahe na patungong Ilocos Sur, Abra at La Union sa April 16, Miyerkules Santo. Marami pa naman masasakyan ngayong araw hanggang bukas. Tuloy-tuloy na rin ang dating ng mga pasahero sa bus terminal na ito. Si RV nag-leave na sa trabaho para makauwi sa Dait, Camarines Norte. Kahapon pa siya matyaga naghihintay na masasakyang bus. Sobrang hirap po. Kasi po mula kagahapon, 3:30 po nandito na ako eh. Ngayon, 7:30 raw po yung makakasakay po ako para iwas traffic rin po sana. Kaso yun po, sobrang haba po ng pila kaya inabot na po ang ganitong oras. Biyahe naman pa Quezon ng senior citizen na si Ruben
kasama ang asawa, anak at mga apo. Dalawang rason ng kanilang bakasyon, pagunita sa Semana Santa at para ipagdiwang ang 76 na taong kaarawan ng kanyang nanay. Mahirap kasi makipagsabayan sa mga katulad ng holiday, Sabado, Linggo. Kaya lalo ganyan, may mga karugada kami, may mga bata. Kaya itinao namin ng Lunes. Fully booked na ang biyahe ng air-conditioned buses na patungong Camarines Norte hanggang April 17, Huwebes Santo. May ilang biyahe pa naman na hindi fully booked, pa Camarines Sur at Albay. Sa mga chance passenger po na walang reservation para sa aircon bus, marami naman po kami na mga ordinary na pwede nila masakyan. Kaya lamang po ay medyo maghihintay lamang po sila kasi ang mga bus po namin is galing pa rin po sa biyahe. Samantala, Igan, karamihan dun sa mga nakikita nyo pasahero ngayon sa isang bus terminal, dito po yan sa Cubao, ay mga chance passengers na. At yung ilan sa kanila ay kahapon pa na naghihintay na masasakyan. May iba naman mahabang oras na talaga po. Pero konti tiyagalan daw ayon doon sa pamunuan ng bus terminal at makakasakay din naman sila doon sa mga ordinary non-air-conditioned buses. Yan ang unang balita mula rito sa Cubao sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Dinagdagan ng mga tauhan sa mga check-in counter sa Ninoy Aquino International Airport dahil inaasang 150,000 na pasahero ang dadagsa roon kada araw ngayong Holy Week. Mula sa NAIA, may unang balita live si Bam Alegre. Bam! Igan, good morning. Lunes Santo, asahan na darami pa ang darating na mga pasahero. Kaya agahan ng punta kung may biyahe ngayong Holy Week. 150,000 na mga pasahero kada araw ang posibleng bumiyahe ngayong Holy Week 2025 ayon sa Department of Transportation. Bilang paghahanda, may karagdagang mga empleyado raw sa mga check-in counter. Dinoble rin ng mga driveway lane para maibsan ang vehicular traffic papasok at sa palibot ng mga paliparan. Pinapanatili rin ang kaayusan at kalinisan ng mga banyo para sa mga pasahero. Ang Taiwanese na si Stephen Lee dito nagtatrabaho sa Pilipinas at sa Thailand maglo-long holiday getaway. I will go to Thailand today and go back to Philippines Friday. Si Kari Pascual naman hindi bakasyon ng dahilan kaya lilipad kundi para maging working student sa Japan. Grinab ko lang tong opportunity na to kasi po galing na po ako dun before. Sabi ko po sa kapatid ko, gusto kong bumalik dito, sabi ko. Gusto kong makapagtrabaho doon, sabi ko po sa kanya. Kaya binigyan niya po ako ng opportunity, di grinab ko na rin po. Sina Girlie Soria naman at mga kaanak niya katatapos lang ang bakasyon dito sa Metro Manila matapos manood ng K-pop concert. Ngayon sila uuwi sa Cebu. Anticipated na after the concert Holy Week, so madami yung babiyahe. So. Dagdag ng DOTR, mananatili rin sa high alert ang mga seaport pati mga bus terminal. At ngayon, sitwasyon dito sa NAIA Terminal 3, na ibsan na yung morning rush kanina. Mas kaunti na yung naghihintay dito sa may entrance gate. Pero kung makikita ninyo naman yung vehicular traffic sa ating gilid, ito naman ay mas maraming sasakyan. No? So, looking for the next leg up ng mga flight. So, ito ang unang balita mula rito sa NAIA Terminal 3, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Marangkada na ang online voting para sa mga Pilipinong botante abroad. Sabi ng ilang botanteng Pinoy sa New York City sa Amerika, madali at mabilis lang ang online voting basta kumpleto ang valid ID at iba pang requirements. May help desk sa ating konsulado sa New York sakaling may mga aberya sa online voting. 31,000 Pinoy overseas voters ang nakarehistro sa New York. Ayon sa ating embahada sa United Arab Emirates, wala nang mahabang pila ngayong may online voting na. Bukas ang Online Voting and Counting System o OVCS hanggang May 12. Isinulong ni Senator Pia Cayetano ang advokasya niya sa kalusugan. Paglaban sa fake news ang binigyan diin ni David De Angelo. Mas maraming hukuman ang mungkahi ni Atty. Angelo de Alban. Nasa campaign rally sa Caloocan sina Leody de Guzman at Atty. Luke Espiritu. Nag-motorcade sa South Cotabato si Atty. Raul Lambino. Suporta para sa mga magsasaka ang itinulak ni Senator Lito Lapid. Hanap buhay para sa mahihirap ang isinulong ni Congressman Rodante Marcoleta. Pagprotekta sa kababaihan at OFW ang binigyan diin ni Lisa Masa. Mas mababang singil sa utilities ang itinulak ni Senator Francis Tolentino. Nag-motorcade sa Pasig City si Ben-Hur Abalos.
Universal Social Pension for Senior Citizens ang isinulong ni Bam Aquino. Isinulong ni Mayor Abby Binay ang libreng maintenance medicine. Promotion ng MSMEs ang isa sa mga advokasya ni Ping Lacson. Kasama nila sina Manny Pacquiao at Tito Soto. Si Representative Bonifacio Busita, ipagtatanggol daw ang tricycle drivers. Proteksyon sa kababaihan, kabataan at LGBTQIA ang isinulong ni Congresswoman Arlene Brosas sa Quezon City. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Ayan, pinakilala na ang last batch ng celebrity housemates sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Kabilang dyan si UH Barkada at Sparkle actress Shuvi Etrata. Sa episode ng PBB kagabi, pumasok na si Shuvi kasama ang kapamilya artist na si Zyril Manapat. Ayan, go Shuvi! Siyempre, tanong na ilang mga kapuso, madala kaya ni Shuvi ang kanyang energetic at happy energy sa bahay ni Kuya? Sino kaya ang magiging kaklose siyang housemate? Yan ang dapat natin abangan sa PBB Celebrity Collab Edition mamaya sa GMA Prime, 10 p.m. tuwing weeknights at 6:15 tuwing weekend. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.